Ito ang sinasabi ng grupo ni General Rio na pag hindi natin inayos tong eleksyon na to, ay ganito na ang mangyayari na walang makatotoong halalan. Wala nang kabuluhan ang eleksyon. Ang administrasyon na ang pipili ng mga mamumuno. Magandang araw mula sa Good News Update. So ngayon, ang titingnan natin ay yung raw file naman ng sinasabing transmission lag noong May 9, 2022. Okay? So, suriin nyo at hatulan. Okay? So, dito makikita nyo kung paano lumabas ang ginamit sa irregularidad na private IP address na 192.168.0.2. So, i-download nyo, buksan nyo yung file, silipin nyo, then husgahan mo na. Okay? So, malalaman nyo rito kung saan talaga nagmumula yung sinasabi ng grupo ni General Rio tungkol sa irregularidad ng 2022 national election. Kung bakit ang itinuturong IP address ay 192.168.0.2. Ito yung IP address ng Telco Exchange. Ayan o, 708 siya nag-start. Ayan, makikita niyo yan. Ayan yung mga IP address. Makikita mo napakaraming IP address. So, marami ring ditong mga BCM na iba yung IP address, yung hindi siya 192.168.0.2. I-sort natin. So, sabihin na rin dito, sort. Ito, letter G sa G siya. Sort, custom natin siya, custom sort, then sort by letter G. Ito, letter G. Okay, so subukan muna natin G. Then, sabihin natin ang time. Next sorting niya, add level. So, IP address at oras. Okay, so A. Kasi A yung time eh. Okay. Ayan, sinusort niya na. Okay, so na-sort na natin. So ngayon, hanapin natin yung 192.168.0.2. Fine. So napakarami niya. Okay? So ang dami-dami niya, 168. Okay? So ang dami-dami niya. Pero makikita mo yung iba, isang beses lang ginamit. Kasi to, kung dumaan to sa nasabing NAT, network translation, so nung dumaan siya, galing BCM, binigay niya lang isang beses yung IP address. Nung network translation, yung NAT, binigay niya lang ng isang beses. Ito rin, 29, isang beses niya rin binigay. Makikita mo rito na isang IP address. Okay? So, ibig sabihin, dinaanan lang siya, binigyan lang siya one time nung network translator ng isang IP address. Okay? Ito, isang IP address. So, same thing dito sa mga iba na to. Itong 13, isang IP address rin yan, binigay. Okay? Okay, so ito na yung sinasabi ng grupo ni General Rio tungkol sa 192.168.0.2. Makikita nyo tong number na to, itong mga number na to, isang isang identifier. Okay? Pwedeng presinto, okay? Precinct number, cluster number. Tapos makikita mo yung oras niya. Ayan, yung duration niya nang connected siya dyan. Okay? Ayan, duration. Ito, connected to dito sa 192. So, ibig sabihin, etong oras na to, nagpapadala pa ng data yan. Okay?
Ito isang batch na to, nagpadala siya ng data. Tapos dito sa BCM naman na to, ang bilis. Maliit lang siya, nagpadala siya ng data. Yan. So ang dami niyang assign na etong IP address na to, marami siyang inassign na BCM. Okay? Kita nyo, iba-iba yung BCM niya. Okay? Dito sa IP address na to. Okay? So ang dami niyang BCM na ayan no, napakaraming iba-ibang BCM na assign dito sa IP address na to. So, ibig sabihin, etong IP address na to nasa isang device na siya na yung nagpapadala ng data. Okay, eto mga to. Silipin nyo, makikita nyo yan. Yan, napakarami niyan. Napakarami niyan. May nagsasabi rin na nire-reuse yung IP address. Ibig sabihin nun, pag nag-transmit si BCM, bibigyan siya ng NAT o ng translation ng network ng IP address. Tapos, pag natapos siyang gamitin yon, i-release na yon. So, ibig sabihin, yung ibang BCM pwedeng gamitin yon. Pero, ang ibig sabihin nun, may oras naman yon na hindi pwedeng yun at yun na rin ang gagamitin. Okay? So, dito makikita nyo yon. Eto, nagpalit siya ng BCM. So, na-release, tapos nag-reconnect. Pero may ano yon, may oras. Ayan no, halos isang oras bago niya na-reuse yon. Okay? Hindi pwedeng siya, siya at siya lang ang gagamitin mo, yung IP address na yon. So, mali yung premise na sinasabing ni-reuse. Pwede siyang ma-reuse pero it will take some time. May oras, may gap. Hindi pwedeng siya at siya lang ang gagamitin mo palagi. Okay, so dapat to, kung talagang sinasabing nare-reuse, nag-iiba-iba kung dumadaan sa network, sa sinasabing network, not gateway. Pag nag-assign ng IP address, dapat dito hindi magkakalayo yung numbers. Pagpasok, mag-iiba yung numbers. Okay? So, ang ibig sabihin lang dito, meron talagang dinaanan. Itong lag na to, makikita nyo na may dinaanan at yung dinaanan na yon, yung sinasabing telco exchange, yun na yung ang may IP address na 192.168.0.2. So, ibig sabihin, eto yung tumanggap ng lahat ng votes, lahat ng boto, sinasabi nga, binanggit na rin ng COMELEC chairman, na galing sa Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Ito yung napakaraming boto. Etong telco exchange na to, siya ang tumanggap para ipadala sa mga transparency server, sa main server, sa municipal server. At etong pagbabago na to ay hindi ipinakita ng COMELEC sa publiko. Okay, so talagang etong lag na to, kahit nasabihin natin hindi na original, binago na, pero may makikita ka pa rin ng mali. May makikita ka pa rin na hindi nila natanggal o na-update. Okay? So dapat ipakita talaga kung ano yung totoong logs. Ang makikita mo logs dito, kung totoo yung logs, May 9 ang log. Hindi pwedeng ibang date yon. May 9 past 7 p.m. Kasi 7 p.m. nagsara yung election. Okay? So, imbestigahan nyo yung file, i-download nyo, buksan nyo. Kung hindi nyo pa alam kung yung process, panoorin nyo yung previous video na in-upload ko. Andun yung instruction on how to
open and download. Ito meron rin to pero mabilis lang. Okay, so makikita nyo rin dito. So ang mahalaga rito, magkaroon kayo ng WinRAR na pang unzip para mabuksan nyo to. Then i-follow nyo yung ginawa ko sa Excel kung paano yung process para mabuksan nyo yung log. Okay? Para mapatunayan nyo at husgahan nyo. Okay? So ngayon, pupunta tayo sa Comelec. Baba tayo, puntahan natin yung ito, sinasabing transmission logs. May 9 transmission logs. Okay, so download natin tong raw files. Sabi rito, ayan. So pindutin lang natin yan. Sabi natin save. So 1, okay na yung 1. So papasok yan sa downloads. Okay, so C downloads. So pindutin natin tong 2. Save. Okay, so 2 na. So, 3, itong 3, dito, save. Ayan, pumasok na. Tapos ito, 4, save. Ayan. Tapos itong isa, ang sinasabi niya, ito yung mga laman. So ngayon, ayan na yung apat na file. So na-download na natin mula sa Comelec website. Okay, so ngayon silipin natin yung laman. Okay, so kung wala pa kayo nitong WinRAR, download nyo na lang. Download nyo. Meron akong video niyan dun sa previous video ko. Meron dun download. Ang ituturo ko sa inyo, yung downloading. So, na-download na natin. Then, kung paano natin bubuksan to para makita na natin yung laman. So, double-click lang yon. Pagka double-click nyo, ayan. So, sasabihin sa inyo buy. So, no, don't buy. Close lang siya. Okay, so ayan, extract to. Gawa ka na lang ng new folder dito sa download. Sasabihin mo na lang dyan na Comelec lag. Kahit anong pangalan, pwede naman yan. So, dito, sabi mo, dito niya i-extract. Okay. Ayan, ini-extract niya na. So, lahat ng file na yan. So, ang ituturo ko lang, yung one file lang. Okay? So, ito yan, Comelec lag. Kasi gumawa tayo. So, ito na yung laman niya. Okay, meron tayo ritong file name na audit file name nung May 9. Okay, so yung file name niya is May 9. Pero, date modified, ibig sabihin, yung timestamp nitong file na to, May 26, 2022. So, ibig sabihin, hindi to ginawa nung May 9, yung log na to, hindi to yung original log na dapat May 9, 2022. Okay, so, ginawa tong log na to nung May 26, 2022. Hindi na to original log. Kung original to, na hindi edited o hindi binago, dapat to, ang ilalagay rito is May 9. Okay? So, ibig sabihin na bago na to. Hindi na to yung original file. Pero, kahit na ganun pa man, i-open pa rin natin. Ayan, yan, May 9. Okay? Yan lang ang kunin natin. Yung audit ng sinasabing nung May 9 lang. Okay? Ang ipang-open natin dyan is Excel. So, punta ka rito sa, dapat may Excel ka. Okay, open tayo ng Excel. Ayan, Excel. Open tayo ng Excel.
Tapos sabihin na, double click mo yan. Tapos sabihin mo, file, open. Dito naman makikita yan, downloads. O ayan, downloads folder. Puntahan mo yung this PC, downloads. Tapos ito yung ginawa natin kanina na folder. Double click mo yan, home, ayan, logs. So, puntahan mo tong transmission. Ito. So, ngayon, kasi to pinili natin all files para makita mo. Okay? Dapat all files yan para makita mo to lahat. Ang kukunin lang natin, ito, May 9 para makita natin. So, open natin yan. Ayan. So, ngayon dito, para makita mo lahat, ang ilalagay natin dyan is punta ka sa delimited, next, okay? Tapos ilagay mo other. So dito, ang pipiliin mo other, then lagay mo yung square bracket. So ito mga square bracket. So ibig sabihin delimiter square bracket. Okay? So hanapin mo sa keyboard mo, katabi yan ng letter P. Katabi siya ng letter P. Ayan, square bracket yan. Tapos next, okay? Tapos finish mo na. Ayan o, 7:08 siya nag-start. Thank you for watching. Para ma-notify kayo pag may bagong video, follow and share.